para tayong nasa de facto martial law. Oh, yan talaga mga kababayan ang nasabi ni Leandro Leviste, ang anak ni Loren Legarda mga kababayan. Dahil sabi niya, siya mismo napakaraming banta sa buhay niya. At ngayon din daw ang kanyang mga kasamahang mga politicians mga kababayan, lalong-lalo na yung mga congressman. At ang lamang lang niya, wala silang maibabala sa kanya mga kababayan dahil bago pa lang siya. Pero itong mga buhaya mga kababayan ng mga kongresista, malamang nakatanggap na mga kababayan. Kaya mukhang na-hostage sila Hindi daw sila makapiyak mga kababayan dahil mayroon din silang mga tinatagong mga kalansay. Malamang sa malamang nakatanggap na rin mga kababayan ang mga ito ng mga datong alam niyo na mga SOP at yan daw ang in-exploit ngayon ni Marcos mga kababayan na pang-blackmail sa mga buhayang ito para hindi ito makapiyak. Ano niyo po? Maraming mga advise sa akin na marami talagang maaaring gawin ang ating gobyerno ngayon Kaya ako sinabi noon na parang tayo ay nasa de facto martial law. De facto martial law. Malala pa nga ito mga kababayan dahil wala pang deklarasyon ng martial law para nang nag-martial law. How much more mga kababayan kung mag-full blow na ito? Kaya ingat-ingat tayo dahil alam naman natin yung mga bangag Mas pabor sa kanila mga kababayan kung magkagulo dahil makakapagdeklara sila ng martial law. Pero malapit na 2 years na lang bababa sila. Kung mag-martial law mga kababayan, walang eleksyong mangyayari. Kagaya ng dati sa kanyang amang, Diktador Senior. Hindi lang kasi nakikita ng mga tao na nasa labas ng Kongreso, pero lahat ng mga congressman at senador ngayon, halos takot na makasuhan. Takot makasuhan? Bakit? At kahit na napakababa na ng suporta ng taong bayan sa ating pamahalaan, napakababa na it's as talaga. if Napaka Renato Reyes at napaka na mga kababayan, Lovely Granada. Napakababa. taas pa rin ng ating pamahalaan dahil winawield ng pamahalaan ang threat of imprisonment sa legislatura. Pero Parang na blackmail mga kababayan o na hostage. Kaya ayaw makapagsalita itong mga buayang ito. Dahil, aminin natin mga kababayan, napakarami dyan ang mga madudumi din mga kababayan. Kumita rin. Dyan na nga ginawang negosyo kasi yan. Dahil parang naging kultura na o naging normal na sa kanila mga kababayan na mayroon silang percentage o porsyento ang tawag nila. Hindi nila tinatawag na corruption. Pero corruption yan dahil bakit tatanggap ka ng porsyento? Kahit 1% lang yan. Pero umaabot hanggang 50% daw buti kayo, hindi kayo takot, Kung maaari, Bago pwede siya mo bang sabihan niyo yung mga kapwa congressman nyo? Kami nga, nakasuhan na ng ilang beses pa ulit-ulit Hindi, Bago pa lang siya Wala pang maibabala sa kanya mga kababayan. Kina Kiko Barsaga, bagong pasok lang yan. Yung si Congressman Eli, pwede pa yung magputak. Wala pang makakalkal sa kanila mga kababayan. kami takot. Tapos silang mga congressman takot. Kaya nga maganda siguro kung palitan na lang lahat itong mga kongresista kung mayroong mga bago mga kababayan para yung hindi pa natubuan ng sungay at buntot. Mabuti kasi wala akong flood control. Pero lahat ng mga iba dyan, meron at some point kaya sila Takot. nag-iingat. Ayan. Guilty pala. May Doon bala. gusto kong i-connect yung tanong kanina. Nabanggit kasi ni Kong Leandro kanina na ano na ngayon, buwan na ngayon, hindi pa nagre-release ng budget para sa mga proyekto ng mga congressman. At nagtataka tayo, bakit walang congressman ang nagagalit? Kasi syempre, serbisyo yun para sa kanilang mga constituents Bakit ang inaatupag nila yung impeachment pa din, 'di ba? Dapat kung ako congressman at mahal ko yung constituents ko, ngayon pala nagsasalita na ako nung petsa na. Wala pa tayong mga proyekto na nasisimulan. Yung mga proyekto na inihatag namin, wala pang mga nasisimulan, 'di ba? Opo, Wala pa nagtataka nga din ako nasisimulan. bakit yung mga iba ay hindi pa nagrereklamo. Pero at least yung iilan nagreklamo na. Pero that was a few weeks ago already. At ang expectation ko by Easter, dapat lumabas na, hindi pa lumabas. Kaya I think sa susunod na linggong ito, tatalakayin siguro sa Kongreso kung bakit hindi pa inilabas. Pero baka convenient timing at ilalabas na. Hindi kaya yung inaantay yung pirma. Hindi kaya nga, baka convenient ngayong timing na ngayon ilalabas na. Bakit ganun? Kasi katulad sa ICI, di ba? Meron pa daw na hindi nasusweldohan ng mga trabaho sa ICI. Yan. Pati si Magalong mga kababayan, wala pa daw sweldo, sabi niya. Meron din tayo kakilala. Akala ba natin na-download na yung mga kababayan budget sa ICI? Bakit hindi pa na-distribute doon sa mga tauhan? Sino sumasahod dyan? Bakit pati
pansahod nila, multi-million mga kababayan ang budget ng ICI. Ha? Baka pati ang pansahod nila, kinurakot Trabaho na sa rin. gobyerno na Nalwak ko ilang na. months na daw na nadi-delay yung kanilang mga sweldo. Bakit nga ganun? Nakurakot na siguro. Maaari nga na may mga problema sa cash flow ang ating gobyerno na hindi inire-report. Pero yan ay speculation Patawa lamang yan si Bangag mga kababayan. wala naman na. po akong datos tungkol dito. Pero nasa interest naman kasi ng pamahalaan na maglabas ng pondo eh. Yes. So there must be something wrong. Hindi kaya nauna na yung... Kasi nung nakaraan ba merong impeachment kay Marcos Jr. Diba? Hindi kaya binayaran din yun katulad nung ginawa kay Posible. VP Sara. Kaya ngayon, hindi sila umiimi kahit wala Hindi, pa silang mga pondo. Buong 2026 wala pang lumabas. Wala pa talaga. Pero by the way, Wala tungkol sa pang scenario, lumabas. Maliit lang naman yung pondo na kinailangan sa ICI eh. Hindi lang talaga inilabas kasi yung isang hindi maaaring i-deny is naging joke lang itong ICI na to. Kasi Yes. una, ang taas ng ekspektasyon, ang daming mga sumakay, tapos Yung ICI mga kababayan, ang katotohanan yan, pangpa-delay lang yan, ang pampagulo, diversion lang yan ni Marcos mga kababayan para kunwari mayroon siyang ginagawa. biglang nalimutan lang, hindi man lang sila binigyan ng budget pang sweldo, gumawa ng report, hindi man nilabas yung report. May mga magagaling na commission nung una, tapos hindi sila sang-ayon sa ibang mga proceedings, nawala din. Pero may mga ibang mga nagsabi na talagang nagsubok yung mga commissioner na mag-imbestiga. Pero nung may mga natamaan na sila, ay umalis na lang sila. Imbestig ba pa kayo? Kukunwari na lang talaga, na nag-imbestiga. Di ba hinihingi nyo yung report sa ICI? Opo, at sinabi ni Yusek Claire na ipaubaya na lang sa DOJ at Ombudsman ang paglalabas Ayan na naman. Sino ang nasa DOJ at nasa Ombudsman? Makakampit din nila. ng report. So, hindi kayo binigyan. Hindi. Hindi naman sa ibigay sa akin. Gusto kong i-post nila sa Facebook. Yes. At Sa tao, ipakita nila mga kababayan. I think sinabi na nila na hindi nila, meaning Malacanang, ilalabas. Kasi ibinigay na nila sa DOJ at sa Ombudsman, bahala na sila maglabas. At yan din ang ginawa nila nung napag-usapan yung computer ni Yusek Cabral. Ibinigay ng DPWH kay Ombudsman. Matay. Namatay si Cabral. Daw. At Hindi na rin lumabas yun. gumagawa na lang sila ng mga legal na explanation bakit hindi Palusot. ito ilabas. Pero nakatatlong buwan na ino-authenticate o pinoforensic ang ebidensyang ito. At mabuti na lang aminin nila na ayaw nilang mag-imbestiga. Kasi wala nang maaaring maging paliwanag dito. At siguro ang lahat ng mga tao na may suporta sa mga ibang hakbang ng administrasyon, tulad ng nasabi niyo tungkol sa impeachment, ay dapat umamin din na mas importante sa kanila ang mga ginagawa nilang ito kaysa sa magkaroon ng hustisya sa flood control. Kasi walang maaaring mag-justify sa na tama ang investigasyon ng gobyerno sa flood control, and yet tahimik sila ngayon na nawala ng issue ng flood control, walang closure, walang report. Walang closure, At, walang report. Iba naman ngayon ang inaabalahan nila. Sa tingin nyo kung ano yung pinaka-dahilan ng Malacanang na ba't ayaw nilang ilabas to? Alam mo, hindi ko talaga alam kasi Kasi sila ang dawit. Yun lang. sila na nga ang gumawa ng report. Kaya siguro naman hindi masama yung laman ng report. Oo nga, no? Tapos ayaw pa nila ipakita. Pero kahit yung mismong Siguro ayaw nila ipakita dahil bistado na sila. Walang laman ang report. Walang substance mga kababayan. report na ginawa nila, ayaw nilang ilabas. Baka sila din yung nasa report. Hindi, kasi silang Hindi, sila ang gumawa yung gumawa eh. Sila yung gumawa ng report. Sila na lahat. Ayaw nilang ipakita dahil walang laman. Blanco. Baka wala naman talagang report. Meron yun. Baka wording lang, intro lang, headings. Meron din. Pero siguro Inutil. Commission of Infrastructure. ayaw nilang lumabas yung report kahit na hindi sila matatamaan sa report kasi magagalit yung mga tao na hindi sila natatamaan sa report. So sa tingin nyo po ba, dahil Correct. ayaw nilang ilabas yung report na yan, sa tingin nyo po,
Naging Exactly. effective talaga ang ICI. Naging effective para Infective. Hindi effective. Infective. Infect mga kababayan ng mga parasite. sa kanila na nung Sa mainit kanila. yung issue, Sa mga sinasabi kurakot. nila na may Oo. ginagawa sila, tapos linggo-linggo may press con, di ba? Nag-iimbestiga. Nasawa na ang mga Pilipino sa investigasyon hanggang nalimutan na lang yung issue. Alam mo, aminin ko, nabasa ko yung report. Mm. Oo. At yung report, wala Ano? si BP Sara Duterte doon. Kaya ayaw nilang ilabas. Hindi tatamaan si BP Sara. Nabasa. Ikaw naman. Lang. Malamang, kaya yun ang dahilan kung bakit ayaw nilang ilabas ang Hindi nang report. sinabi ni Kong Levice sa isang interview niya, banat ba eh? Oh, na dahil ba wala si VP Sara dito sa mga ine-expose namin, kaya hindi kayo interesado, 'di ba? Na tatandaan mo 'yon. By the way, para sa mga trolls na palagi nagsasabi bakit sa Davao ganito, Davao ganyan. Alam mo yung budget na nakuha ng Davao nung Duterte admin, wala kumpara sa laki ng budget na ipinamimigay sa kasalukuyang kongreso at nakaraang kongreso. Kaya ang mga palagi ko nakikita na comments ng mga trolls sa Facebook, madaling sagutin 'yon na mas malaki pa ang mga budgets na ibinababa ngayon at pagdating mo naman sa Davao, hindi naman substandard ang mga gawa doon. Hindi naman din kasi tungkol sa laki ng mga budget lang ang dapat tignan, kung hindi din dami naman mga content sa Facebook tungkol sa mga substandard projects sa alam mo na kung saang mga probinsya. Sa di ba? Ilocos 'yan, sa Ilocos. Oh. Yung mga trending na Oo, lumalabas oo. dyan. Kung meron lang sanang mga content na magawa na ganyan sa Davao, ginawa na sana. Ginawa kami dyan. Galing kami dun eh. Oo. Nakita namin ang ganda nung flood control dun. Oo nga, kaya hindi siguro nag-viral. Kasi Hindi, viral. Pag maganda, hindi kasing Hindi viral pansinin. kaysa kung sira. Yan. Correct. And ilang beses na ba kayo nakarating ng Davao, Kong? Medyo Kasi nung madalas. nakaraan, Opo. So, nung nandoon kayo nung nakaraan, before that, talaga nagpupunta na kayo ng Davao. Opo. At maganda naman yung infrastruktura doon. At yung sinasabi kasi ng iba sa social media na noon pa yung corruption sa DPWH. Nung unang panahon pa, may corruption sa DPWH. Pero in terms of the laki ng budget na ninanakaw, walang comparison sa ngayon at noon. Ito, ibang isingit ko lang itong tanong na ito. Speaking of Davao, meron nung nakaraan lang na nagtitrending din sa social media na parang gustong puntahan, i-ocular inspection, yung mga properties ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit sa tingin mo, yun ang pinupuntirya? Bakit yung mga involved na mga tao sa flood control, nagwaldas ng pera ng taong bayan, bakit hindi nila i-ocular inspection yung mga ari-arian yan? Kaya ko nga sinasabi na parang tayo ay nasa de facto martial law. Kasi kung sino yung kritiko ng administrasyon, sila yung iniimbestigahan. At hindi lang po ang KOJC, pati I think nakikita ko may mga interviews recently tungkol kay former Secretary Harry Roque. Bakit naman napakahalata na ang mga leading critics ng administrasyon, sila yung iniimbestiga pero ang dami pang mga unresolved. Katulad ng mga itinuro ko rin na mga big time contractors at mga congressman galing sa aking probinsya sa Batangas. 'Di ba? So halatang halata na wala tayong real desire for accountability pagdating sa flood control corruption, pero may sarili naman po akong mga inihanda ding mga kaso. I think first time ko tong mabanggit din, pero ilalabas ko na lang sa susunod na mga linggo ang eksaktong mga kasong ito para sa mga tao sa flood control. At bahala na lang kung action na ito ng gobyerno. Pero sinasabi kasi palagi sa social media, post ka ng post, wala ka naman, hindi ka naman magsampa ng kaso eh. So, magsampa na lang tayo ng kaso. Tingnan natin kung anong mangyari. Magsasampa ka talaga Opo. ng kaso. Oo. Kong, maiba lang ako. Kasi ngayon napapabalita na meron daw nangyayaring bulong-bulungan na magpapalit ng speaker sa kamera. Meron bang katotohanan to? Galing ba ito sa kampo ninyo? Na merong hakbang na ginagawa na papalitan si Speaker D ni Gloria Macapagal Arroyo? Ako po ay magiging siguro isa sa mga huling makakabalita nito kasi normally yung mga malalaking partido yung mag-uusap sa taas tapos sasabihan sa mga Pero may miyembro. naririnig ko kayo, wala? Wala. So, hindi, kasi syempre... Pero normally yung mga leadership changes
initially tahimik tapos biglang magkakaroon lang ng change eh. Kaya kaming mga bagong members ng Kongreso, hindi naman makakabalita nito kaagad. May isa pang bulong-bulungan dyan, Kong, sa loob ng Congress na balitang-balita na daw na parang tinatapos na lang daw, pinipilit na tapusin na lang daw or ayaw daw ilabas ng Congress yung balitang talagang critical na or malala na ang karamdaman ni Marcos. Alam daw ng buong Congress yan. Hindi naman siguro alam ng buong Congress. Pero actually, sa Congress naman, nakukuha lang namin yung informasyon namin sa social media eh. Kaya So, siguro, kayo po ba may alam tungkol sa karamdaman ni... siguro mas marami pang alam ang mga Sir Jack, tanungin natin. madalas na sa social media kaysa sa amin. Tanungin natin si Sir Jack, baka may alam siya. Kasi siya naman yung... Ilabas mo yung record. Pero kayo, wala naman kayong kaalaman tungkol dito. Hindi naman kami binibigyan ng special information tungkol dito sa Congress eh. Nakukuha lang namin sa social media. Speaking of Congress, Wala bang mga doktor dyan na pwedeng magbahagi ng impormasyon? Si Sir Jack, nagdoktor-doktoran, may kaso tuloy. Hindi, nagtataka kasi kami kung katulad niyan, parehas kayong congressman ni Kiko Barsaga. May nilabas si Kiko Barsaga about kay Enrique Rason. Pero nung tinanong ka din namin, nung unang interview namin sa'yo, hindi mo rin alam. Tapos ngayon na may balitang ganyan na sa mga congress, alam ng lahat ng mga kongresista, ikaw hindi mo rin alam. So parang nahiwagaan lang ho kami na or baka Kayo nababalitaan. hindi lang kayo na... Marami kasing mga usap-usapan na ginagawa among political parties. Independent naman ako sa Congress, kaya hindi kami... Independent kayo sa Congress ngayon, di ba? Yung Opo. partido nyo. Opo. Pero bakit kayo nasa Davao? Kayo po ba isusuporta kay BP Sara Duterte sa 2028? Diretsyon sagot? Opo. At di kaya, araw ng Davao yun eh. Kaya, Pero- ayaw naman natin kasing premature campaigning. At personally, I don't think na maganda din yung parang personal na political interest yung ina-advance ng mga tao. Pero ang importante naman ay maitulong tayo pagdating sa mga national issues. And when it comes to having accountability sa flood control, yan ang isang mga dahilan na may pag-asa pa ako para sa ating bansa kasi ang sinasabi nga, sa 2028, maraming makukulong. So, yan ba ang dahilan kung bakit susuportahan nyo si BP Sara Duterte sa 2028? Among other reasons, ang isang maliwanag kasi na difference ngayon ay walang utang ng loob ang mga Duterte sa mga politiko. Dahil ang kanilang utang ng loob ay sa taong bayan. At hindi nga sila lumalapit sa mga politiko tulad ng normally, mga kandidatong dumedeklara na sila ay tatakbo para sa mga mataas na posisyon. At yan ang, sa tingin ko, isang napaka-convincing na argument na together with also not having utang ng loob sa mga negosyante na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas sa 2028. Kasi- medyo, sige. Ang mga iba kasi, napaka naglilinis-linisan na para sa good governance sila. Pero ang mga kasama naman nila, lahat ng mga lumang politiko na noon pa ay nasa gobyerno. 'Di ba? Kaya paano naman tayo magkakaroon ng accountability sa flood control kung ngayon maraming mga tahimik pa sa flood control at maganda nga na si Kong Barzaga ay marami ng mga buksang ibang issues din tungkol sa control ng mga iilan sa Kongreso. Kaya pag tahimik ang iba tungkol sa mga issues na ito, you can see na captured sila ng mga vested interests. So, parang sinasabi nyo na talaga ang mga Duterte ay hindi hawak ng mga oligarch. Kasi parang yun ang pinaka ng inyong punto ng inyong sinasabi. Tama po ba? Opo. At wala ding utang ng loob sa mga politiko. Kaya ang prerequisite para magkaroon ng pagbabago, dapat ang mga leaders natin ay hindi magsa-spare ng mga politiko pag gagawa tayo ng mga search for accountability sa 2028 at hindi din hawak ng mga negosyante. Ngayon? Isa pang madiin. Na, total, pinag-usapan natin chismis and ready naman si Kong Leviste na sagutin lahat. Umugong nung nakaraan na magpa-file supposedly sila Chavit Singson, sila Kong Mike
ng impeachment for BBM, pero meron daw isang congressman na supposedly mag-endorse nun, pero nag-back out daw. Ikaw ba yun? Nasa office sila ni Kong Paulo Marcoleta sa araw na yon. Doon nila print yung impeachment nila. So hindi ikaw yon. Actually, yung laman ng impeachment na finailan ng Makabayan Block, na alam ko hindi naman ninyo kaibigan, pero nag-impeach sila kay BBM, nag-file, ay ginamit din yung ibang mga inilabas ko sa Facebook. Kaya marami naman din mga naghanda din ng mga impeachment complaints at overlapping din naman ang impormasyon sa mga complaints na ito. Pero nakita naman natin na kaagad na-dismiss sila at the sufficiency of substance. At ito din ang dahilan na nung nag-usap-usap ang mga gusto sana na magkaroon ng impeachment ay hindi masyadong sinuportahan ang impeachment dahil sa tamang analysis ng iilan, wala din naman patutunguhan ang impeachment na yun. So, sorry, to state it more clearly, I'm sharing with you new information na in January, nagkaroon ng mga usapan tungkol sa suportahan ba ang impeachment o hindi. At I'm divulging now na ang consensus ng iba ay sayang lang ang energy. At in fact, baka makakasama din dahil parang gumamit ka na ng bala tapos nag-fail. Malalaman nila yung ano no, Opo. yung mga strategy ano. Opo, pero Kaya naduwa, parang nabahag ang buntot ng mga congressman dyan, hindi ba? Kasi gusto nila laging sure win. Pagka laging sure win, walang magyayari sa atin. Again, balik tayo dun sa chicken and egg. hindi mga congressman yung mga nabahag dyan kasi yung sinasabi kong hindi tumuloy, hindi mga congressman, yung mga magfa-file sana ng mga impeachment complaints. May iba pa sanang mga susuporta sa pag-file ng mga impeachment complaints, pero nakita naman natin na hindi ni-receive yung ibang mga complaints. Hindi lang yan. Pero meron ngang mga ebidensya na may kaugnayan sa mga complaints na na-file, tulad ng mga complaints ni Kong Tinio na sinuportahan din ni Kong Erice na hindi naman pinakinggan. So meron suporta sana ng mga congressman to kung pinush. Hindi. Kaya nga hindi pinush. Kulang yung support. Wala din. Kulang ang numero. Ay kulang na kulang. Kaya nga, what I'm saying is, maraming mga nag-decide at that time na pointless na ituloy ang impeachment. Ngayon, punta naman tayo dito sa impeachment ni BP Sara. Meron bang numero sa mga congressman? I think sa committee pa lang, meron ng over 50 na bumoto, di ba? At kailangan lang 106. Kaya I think wala naman nagdududa na may numero sa Kongreso. Pero So malakas pa din. Malakas pa din. hindi katulad ng dati 19th Congress. na mas mataas kahit sa mga areas na mahina ang administrasyon, bumoto pa rin sila kaya natalo yung ibang mga kongresista. Pero ang masasabi ko, pero yung mga espiya nanonood ulit eh. Wag mo na kayo manood. Mute na. Ayan, wala na nanonood kong. Wala na. O, in-end na. Okay na. Walang pag-asa ang impeachment sa Senado. Yun. Kaya ayaw nilang Kaya dalhin ayaw doon eh, no? nilang At ang laro, May live to ilalabas to next week pa. O kaya pwede na magsalta. I-cut na lang natin. Kaya gusto Cut nila na ng lang mini yun. trial sa Congress. Kaya pala. Speaking of mga congressman, no, nabanggit mo kanina na maraming takot dahil involved. Meron bang 50%? Ganito ba kalawak? More or less lang, ha? Siyempre, hindi natin matatansya yan. Pero meron bang 50% na involved dito sa flood control anomaly? Itong scandal na to? Sa mga congressman lang. Opo. Malaking. Hindi Matindi. lang 50%, coach. Matindi ha. Baka 80 pa. Kalawak. O isa pa, ito talaga, hindi kasi nasagot, lahat nasagot ni Kong Leviste. Oo. Isa lang din niya nasagot. Parang Si Inday Mori nanonood ngayon. Oh, pinatatanong niya. Oh, kasi panay ang post ni Inday Mori tungkol kay kay Kong Leandro. Ano daw ang weakness mo? Siguro naman by now, alam mo na yung ibig sabihin nun, Kong, ha? Ano daw ba ang weakness mo? Si MJ Monder, pinapatanong din yan eh. Baka parehas daw kayo ng weakness. Ano ba yan? Ay. No comment na lang.
Tama rin. Lahat pwedeng sagutin ni Kong, ha? Yun lang hindi. Abangan ninyo. Baka Palagay sa ko susunod parehas na na- ma-interview ulit natin si Kong, masagot niya na yan. Pangatlo, mali. Pangatlo. Ayaw na ni Kong. Sabi, masyado ata akong inano dito. Hindi, baka kaya secret. Kung single ka pa rin ba hanggang ngayon? Opo. Oh, yun. May Pag-asa May pag-asa kayo. Single May eh. pag-asa Sa kayo. liwasan daw niya Ikaw, sasabihin. Ikaw, coach. Single ka pa ba hanggang ngayon? Ay, Pero Sa kung liwasan. Pumunta tayo sa liwasan. Ha? Nakakilpil ka na ba? Nakakilpil ka na? No comment. No! Ang ganda talaga to, ha? Parang, Masikreto talaga si Kong sa love life pa. malihim ka ko ba? Pero ako personally, Ano mo na magpapasalamat nasaan mo ako, ha? Papasalamat ako kay Kong Leviste for Yun, gracing syempre. us another, ang tagal hindi nagpapa-interview ni Kong Leviste. Usually, naglalabas lang siya ng mga vlogs niya sa iyong page. Facebook. Pero ang tagal na hindi yan nagpa-interview. Sa Banateros, nagpa-interview ulit. Ang dahilan nga ay, sa totoo lang, ang gusto kong pag-usapan, flood control. Pero simula nung gera sa Iran, puro na lang langis, economic crisis, at in that case, parang natulungan pa ang mga sangkot sa flood control ng krisis ng ating ekonomiya ngayon. Pero sana maduktungan ang issue sa ekonomiya sa corruption kasi kaya naman pinaka malala ang krisis sa ating bansa dahil ang laki na ng winaldas natin sa flood control. At kaya nga tayo ulit nandito dahil iniimbitahan ko kayo sa Liwasang Bonifacio. At kung Ano ba ang importansya kung na ang tao hindi lang sa social media nag-iingay na kailangan mag-participate sa mga ganitong paglalabas ng saloobin at ng mga problema? well, unang-una, kaya nga siguro walang nangyayari sa ating politika ngayon ay dahil yung mga sangkot sa flood control ay komportable dahil hanggang social media nga lang ang dissatisfaction ng publiko. At pangalawa, kahit yung mga testigo sana na may alam katungkol sa flood control ay hindi din tumitetestigo dahil sinasabi nila na wala naman din lumalabas. Kaya iniisip ko na ngayon na mataas ang presyo ng langis, may dahilan ang publiko na maglabas ng kanilang mga saloobin. Meron tayong pagtitipon ngayong araw, ngayong linggo. At kung kayong lahat ay sasama sa atin sa mga susunod na mga araw, baka magagrant din natin yung wish ni Banat Bay. Yun. Doon. Pero ito akong walang biroan, nagpapasalamat kami sa iyo kasi hindi ho lahat ay ganito katapang na humarap sa Banateros. Marami ho kasi dyan, ayaw magpa-interview sa Banateros dahil dito, kahit kakampi, ay talagang tinatanong namin yung mga tanong ng taong bayan. Kasi tulad nung mga tanong natin na diretsuhan, tulad niyo sa iyong ina na nakatanggap ng maleta, yung iba takot sumagot. At ayaw magpa-interview sa Banateros pero kayo ang tapang yung sinagot ang lahat ng tanong. Except yung isang bagay, di ba? Pero okay na yun, okay na yun. Personal Kasi yun. nga, tama ka naman. Pinag-uusapan natin flood control hindi love life. Oo, tama. Kaya wala yun, irrelevant ang love life. Pero maraming salamat. At magbigay na ako kayo ng huling mensahe nyo sa ating mga kababayan na nanonood at nag-aantay sa inyong mga i-reveal pa in the future. Well, salamat po sa pagkakataon sa pangalawang beses na mag-guest sa inyong show. At ikinalulungkot ko na sa mga nakaraang mga buwan parang nalimutan na ng taong bayan ng flood control. Pero sana magtulungan po tayo na may lalabas pang mga impormasyon tungkol sa mga nangyari dito. At ito po ay mangyayari kapag ang publiko ay magpapakita ng kanilang suporta para lumabas ang katotohanan. Kaya ako po ay isa sa mga pinakapabor na lumabas ito. At kung may suporta ang publiko para dito, then yung mga tao na may direct involvement dito ay sana magkaroon din ng lakas ng loob na ilabas ang alam nila.